Okay, welcome po muli dito sa ating munting YouTube channel at bago ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Ronnie Rigores. Ang sabi niya, share us lang po bakit pag pinasok yung magazine kailangan pang i-press cuts release sa 1911. Sumasabit po kasi kahit may bala or empty ang magazine. Tapos pag binigla mo itulak, papasok, nabibingot po yung kantuhan. Ano po kaya ang magandang gawin? Sana magawan po ninyo ng video about ganitong issue. God bless po, Sir Elmer. More videos po. Always. Ako nakasubaybay sa mga upload ninyo. Okay, madali lang naman yung kasagutan dyan, pero bago natin yan sagutin ay gusto ko lamang i-congratulate kayong lahat dahil tayo ay umabot na ng 40,000 na subscribers at sana dumami pa ang ating mga subscribers at maraming salamat sa pag-share ng ating mga videos para marami pa ang mag-subscribe at marami pa rin tayong matulungan ng mga namumroblema sa baril. Ayan, at ipapaalala ko lamang sa mga bago pa sa ating YouTube channel na ako po ay wala sa Pilipinas. Tayo po ay 20 years na nagtatrabaho dito sa abroad sa Kuwait sa Medin Shooting Range bilang isang firearms instructor, gunsmith at consultant. At pinapaalala ko rin na dito lamang kayo magtanong sa YouTube channel. Yung mga nagtatanong sa Messenger ay hindi ko po kayang sagutin yan dahil unang-una busy tayo. At yung pagtuturo ko sa YouTube channel ay para sa lahat na, hindi po para sa isang tao lamang. Kasi kung sasagutin ko kayo isa-isa, ay wala na akong gagawin, kundi sumagot na sumagot. Ay personal message po yan. So dito kayo magtanong sa YouTube channel para marami ang makinabang ng ating mga sagot. Hindi pa ako gagawa ng videos para lang sa isang tao. Okay, at ang isa pa, ang purpose ng ating YouTube channel ay hindi para tayo ay kumita ng pera para pansarili natin. Ay ako'y nagpapasalamat sa mga hindi nag-i-skip ng ads, sa mga silent viewers sapagkat ang kinikita po ng ating YouTube channel ay para doon sa 6 na estudyante na ating mga beneficiaries. Hindi po tayo gumawa ng YouTube channel para madagdagan yung ating kita. Actually, dati na ako nagpapaaral ng mga estudyante pero ito ay ginawa ko ng 6 para dumami pa. Hangad ko pa na marami tayong matulungan na mga anak ng single parent na mabigyan man lamang kahit mga pang-allowance, pambaon araw-araw. Yung mga bata na hindi makapasok dahil walang baon. Okay, kaya nga ang budget ng ating isang estudyante sa isang linggo ay 1,000. So 6,000 kada linggo. Ang budget natin ay konti lang naman ang kinikita natin sa YouTube channel. Kaya ako nagpapasalamat sa inyo na nakakatulong kayo. At ganyan din, pinasasalamatan ko yung nagpapadala dito sa ating GCash number. Ayan yung GCash number natin na pwede kayo magpadala dyan para kung gusto rin ninyo makatulong, makapagbigay man lamang ng pambaon doon sa mga mahihirap na mga bata. Okay, thank you at shout out kay Alfredo Isidro, Ordosipay ng Las Piñas, kay Architect Al Salvador ng Kuwait, kay Jubil Platon, Boy Umay ng Riyadh, Saudi Arabia, kay Umbit ng Kia Motors, kay Anthony Evangelista ng Pasay, merong ayaw magpakilala, tawagin na lang natin Sir Adrian. Ngayon din kay Conrado Ilolelio, kay Junard Diaz, at meron tayong bago, si Dennis Sardona ng Pulangi Albay. Okay, at maraming salamat din doon sa mga nagpapakulay o nagpapadala ng cash sa ating mga premiere videos. Okay, meron tayong isang kababayan sa Amerika na may mabuting loob. Thank you, Sir Noli Pisa America. Ayan, at dollar yung kanyang pinalipad. Okay, malaking tulong yan sa ating mga estudyante. At ganyan din kay do sa isa nating subscribers na nagtatrabaho sa Riyadh, Saudi Arabia. Okay, shout out sa iyo, Boy Umay, Jubil Platon. Okay, sana marami pang tumulong para marami pa tayong matulungan. Okay, yung katanungan at problema ni
Romel Rigores. Okay, ang magazine ng mga hindi high capacity ay lalahatin ko na, basta hindi high capacity, kamukha ng 1911 standard, ay ganito ang wala tayong 1911 ngayon, wala tayong 1911 na na baril ngayon Ganito ang itsura nun. So, iba naman yung sa mga high capacity, paliit yung dulo. Okay, pag ganun, tapered. Ito naman flat. So, kaya pag ito ay dumaan ito dun sa magazine cuts, hindi sasabit yung hindi sasabit itong edge, itong top. Kasi nga, ganito ang itsura ng mga magazine ng ito kasi yung mga magazine cuts yan, ito. Dito yan dadaan. Oh. Dito dadaan yan sa magazine cuts. Yan, pag ganyan. Ito ay malapad ito. Malapad. Okay, malapad itong magazine cuts. Yun yung kasi yung magazine cuts na yun hindi yan sasabit dito. Ay pag sa mga ganito, sasabit yan. Sasabit dito. Okay. Nakuha na ninyo. Sasabit yan dito. Pagka sa mga ganito. So, ang nangyayari, itong parte na to, papakita ko sa inyo. Itong parte na ito kasi mayroong kuntilyan dyan sa loob. Ito ay nasa sa loob ng ng receiver. Itong kuntil na to. Ngayon, sumasabit ito dun sa labi ng magazine. Okay, sumasabit. Kaya kaya ang sabi niya, sumasabit dito, kumbaga itong ganito Ito, halimbawa ito. Sasabit yan dito. Yan, parang ganyan, sasabit. Kasi nga, hindi naman palit yung dulo. Sasabit yan dyan. Pag binigla mo, nabubungi daw ito, nabubungi. O di kaya, para hindi ganun mangyari, ay ipipress mo pa yung release magazine. So, ang remedyo dyan, madali lang. Itong kamukha nito, babawasan mo lang yung bandang baba. Kamukha nito, mapapansin ninyo ito Ito ay mas ito. Babawasan mo lang yung parteng baba. Kumbaga, babawasan mo, aalsin mo yung kantuhan. Madilim Aalsin mo yung kantuhan nito. Ito, mas maganda yung ginawa natin kanina. Pag ganito, aalsin mo yung kantuhan nito. Ano ba? Para makita sa camera. Yan pag ganyan papatayin mo yung kanto. Papatayin mo yung kanto niyan. Pag ganyan papatayin mo yung kanto nitong kuntil dito sa loob. Itong kuntil na to. Yung sa baba hindi man yung sa taas. Dahil yung sa taas kasi ang ganito kasi yan. Yan, sasabit yan. Ayan sumasabit yan doon. Kasi yung mga magazine may mga ganyan Yan, doon yan sumasabit. Huwag mong babawasan yung bandang itaas. Huwag mong bibilugin yung parting ibaba kung saan unang pumapasok yung magazine. Kung saan unang pumapasok kasi ito. May parang ngipin yan May parang ngipin yan. Papakita ko sa inyo dito Ganito yan Ayun Pakita ko sa inyo. Yun. Ito. Yun. Yung parte na yun. Kita ninyo yung parte na yun. Sana. Ilawan ko nga. Yan. Yung parte na yun. Yung bandang ibaba, papatayin ninyo yung kanto. Yung kung saan nanggagaling yung magazine. Ayan susukat ko yung magazine Kung saan nanggagaling yung magazine. Ayan.
para hindi sumabit na ganon, yung parte na sa baba na yon, bilugin ninyo. Bilugin ninyo itong parte na to sa baba. Tapyasan ninyo yung parting ibaba, wag yung parting itaas. Okay, maliwanag. Yung parting ibaba, kung saan ang gagaling yung magazine. Kung saan ang gagaling yung magazine, tanggalin ninyo yung kantuhan, yung corner. Okay? Kumbaga magiging, kumbaga ganito yon. Kumbaga ang korte nun ay ganito. Kung ang korte nun ay ganito, yan. Yung parting ibaba ay alsinin nyo to. Yan, alsinin nyo yung parte na yan. Yan, alsinin nyo yung parte na kanto ng baba. Yan. Huwag yung itaas ha. Kasi dito manggagaling yung magazine eh. Dito manggagaling yung magazine. Sasabit yan dyan. Sasabit yan dyan. So para hindi sumabit yan, alsinin nyo yung talas nito. Yan. Alsinin nyo yan. Parang ganyan yan. Para pagpasok ng magazine dito, ito ay aatras, ito aatras. Hindi, at hindi sasabit ito dun sa ano ng magazine. Sa yung labi ng magazine, hindi sasabit dito. Aalsinin nyo yung kanto na yun. At yun ay ito. Ito yun. Ito yun, ito. Okay? Bahala na kayo kung anong gusto ninyong gamitin dyan. Kikil o Dream Mill. Mas maganda kung Dream Mill ang gamitin ninyo. May mga Dream Mill na ganito. Yung mga ganitong Dream Mill. Hahasain ninyo yung parting ibaba. Yung parting ibaba na yun. Yung pinakang kuntil. Yun ang inyong babawasan. Ganun lang kasimple. Ganun lang kadali. Okay? So, sana nakakapulutan ninyo ng kaunting kaalaman ito. Simple-simple lang yun. Napakadali nung gawin. Okay? Kung may kikil kayo na maliit, kikil ang gamitin ninyo. At may videos, kaya nga sinasabi ko, disclaimer doon sa mga nakapanood na, ginawan ko na ito ng videos eh. 2 beses na yata, baka pa 3 na to. Hindi naman ninyo pinapanood. Panoorin ninyo yung mga luma kong videos. May videos pa ako kung paano ito tanggalin. Kung paano tanggalin itong magazine cuts. Ngayon, kung gagawin na natin yan, paulit-ulit yung videos. Sinabi ko lang sa inyo kung anong gagawin ninyo. Pero yung pagtanggal ng magazine cuts, may videos na tayo nito. Yung pag-disassemble, assemble ng 1911, may videos na rin tayo. So, hindi na tayo magpapaulit-ulit. Direct to the point na. Yun na ang gagawin ninyo. Napakadaling gawin yan. So, halos lahat ng sira ng 1911 nagawan ko na ng videos. Andyan ang lahat. Panunuorin na lamang ninyo. Ngayon, nagiging paulit-ulit lamang tayo. Pero, sabi ko nga, naipangako ko sa inyo na sasagutin ko yung mga tanong ninyo. Ayan, yung mga, maraming salamat naman doon sa nagtanong at madaling intindihin. Kasi yung iba, kaya hindi ko nasasagot, tinitipid yung tanong. Hindi maliwanag. Kamukha nitong kamukha ng mga tanong dito. Tinanong ako, anong klaseng langis po ang gamit? Pwede bang tanong yan? Saan mo nga gagamitin yung langis? Linawin mo kung ano yung gagawin mo. Anong klaseng langis po ang gamit? Hindi naman niya alam, hindi naman niya sinabi kung anong gagawin niya. Gamit ba yan sa paglilinis ng baril o saan mo gagamitin yung langis? Ba't mo tinatanong kung anong klaseng langis? Paano natin masagot yan? Ito. Pwede bang putulin ang baril ng 38? Hindi naman niya sinabi kung gaano kahaba yung gusto niya putulin. Sabihin ninyo kung anong baril yung kung anong model yung baril ninyo, kung yan ba yung natatanggal yung, para masabi ko kung natatanggal yung baril. So,
Ito, Sir Idol, pwede bang palitan ng magazine ng 1911? Ay, tino. Kumpletuhin ninyo yung tanong ninyo para masagot natin. Kasi mas maganda yung pag-complete yung tanong, magandang sagutin. Tumatama tayo minsan. Okay, ayan. At sana linawin ninyo yung mga tanong ninyo. Hindi ko na nga kita yung baril ninyo. Barok pa yung inyong tanong. Hindi ko pa maintindihan. Hindi natin masasagot talaga yan. Mabubuti sana kung kita ko yung baril ninyo, hindi ko na nga kita. Ang isa sa pinakamahirap gumawa ay yung hindi mo kita kung ano yung gagawin mo. Oh. Mabuti pa yung doktor, matatanong kung anong masakit sa kanya. O di kaya pwede niyang ipalaboratory. Hindi natin pwede ipalaboratory. Ayan, sana maging malinaw yung tanong para maging malinaw din yung sagot natin. At hanggang dito na lamang yung ating sana naunawaan ninyo yung aking mga paliwanag. At ang payo ko, panoorin muna niyo yung videos. Ngayon, kung meron kayong hindi naunawaan doon sa video, i-follow up question na lang ninyo para mas maliwanag. Sabihin niyo, sir, pinanood ko yung videos ninyo na gano'n, hindi ko naunawaan masyado. Pwede bang paki-elaborate yung gano'ng parts? Okay. So yan, ito ang inyong Pinoy Params Instructor. Maraming salamat sa inyo at patuloy naman tayong dumadami. At sana madagdagan pa tayo. God bless us all. Thank you very much.